Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Yeah, it's me again, Joy. So, yeah, for today's video guys, I'm gonna share you if ano nga ba yung mga kailangan mong i-comply o mahalagang requirements na kailangan mong i-comply bago ka makapunta ditong bansang Singapore. Okay, so guys, based in my experience, nung nagkaroon na ako ng employer, nag-comply muna ako ng initial medical. Kasi nakadepende din naman yan sa inyong agency. Kasi meron ding agency na hindi na nag-initial medical, diretso na final medical. Isang medical lang. So, pero sa akin, nung sa agency ko is nag-comply muna ako ng initial medical and after nung nagkaroon ako ng employer, so finalo up ko na yung other requirements ko which is um TESDA. You need to comply TESDA certificate because kailangan kasi yung TESDA certificate sa pag-apply dito sa abroad. Kasi para malaman nila na alam mo yung mga gawain at kailangan mong pag-aralan lahat yun. So, kailangan mo mag-comply ng TESDA or kailangan mo ka munang mag-aral ng TESDA to have a TESDA certificate. So, after nang magkaroon ka ng TESDA certificate, next is PDOS. PDOS is parang 1 day lang naman yun. Yung 1 day lang na parang training din. And then after nung PDOS, kailangan mong ma-comply yung OWA. So sa OWA is, yung sa akin kasi yung OWA ko is parang 1 day lang din. Kasi Singapore kasi pag sa Singapore is 1 day lang yung 1 day lang yung OWA. Yun yung sa akin kasi 1 day lang pero whole day yan. Pero no guys, di po yung nasa OWA. So, yeah, kailangan talagang behave ka at kailangan talaga makinig ka sa mga sinasabi ng instructor doon sa OWA. So, sa OWA is I think 8 to 12 and then 1 to 5 kasi yun yung oras na binibigay sa inyo ng OWA. So, nakadepende yun sa instructor nyo. And then, after natapos ko yung OWA, nag-comply ako ng final medical. So, sa final medical kasi guys, talagang mananakit talaga yung kamay mo, yung dito kasi ang daming kinukuha sa'yo ng dugo, ilang beses ka talagang kukunan ng dugo kasi ilang beses talaga yung kinukuha ng dugo. So, sa final medical. And then, after ng final medical, guys, yun is, yung final medical, pag meron ka ng flight or meron ka ng schedule to flight papuntang Singapore is before that is magkaroon ka muna ng PT. Kailangan talaga negative ka sa PT, guys. So, kailangan, alam mo na yan. So, kailangan, pag alam mong aalis ka na, kailangan talaga negative ka talaga sa PT. Kasi, yung PT na yan, ginagawa lang yan pag before ka aalis papuntang abroad. So, kumbaga ngayon, pag bukas ka na aalis papuntang abroad, so dapat ngayon mag-PT ka kasi pagkabukas aalis ka na. So, gano'n. So, kailangan negative ka talaga sa PT. So, yeah, after PT, yeah, yun lang guys. Yung mahalagang requirements lang talaga na kailangan mo i-comply is yung initial medical, and then final medical, dapat fit to work ka, and then yung OWA, yung sa TESDA certificate mo, at saka yung sa PDOS mo. Yan lang guys! Kailangan talaga i-comply yung mga ganun. So, after that, ready ka na mag-work. So, thank you for watching!